Pinapakinggan ko ho ito mga kababayan. Sabi ko doon sa umpisa, naku po, anak ni Marcoleta gustong ipakulong si Vice Presidente. Kasi ang sinabi niya ho dito mga boss chief amo sir, kung impeachment lang, hindi mananagot ang Vice Presidente doon. Kumbaga matatanggal lang siya sa posisyon at hindi lang siya makakatakbo ulit sa susunod na mga eleksyon. No, sabi ni Neng Gigi, mabait yang komedyante, wag naman gamitin siyang photo. Hindi na ano ko lang nagkamali, sabi inaamin ko naman nagkamali ako ng pagkakalabas no. Magaling hong komedyante yan. Bex Battalion ho yan. Pinapanood ko yan. Kaya lang nung hinagilap ko, yung picture sana yun po lumabas medyo hawig ho game. Pakinggan ho natin yung anak ni Marcoleta. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte? Nakita nyo, narinig nyo, sa umpisa pa lang, hindi ba dapat habulin din natin ang Vice Presidente sa Ombudsman? Pero wag na doon kay Martires. Alam naman ho natin, maka-DDS din ho yun. Di ba? Alam naman natin na walang kwentang mangyayari doon. Sa mga korte, wag kang mag-alala, Marcoleta Jr. Naku, pag yan ang sinabi mo sa Congress, sinabi na nila yan dati pa. Nakakasuhan, sasampahan nila ang Vice Presidente. Di ba mga kababayan? Sabi ko sa umpisa, etong anak ni Marcoleta gustong ipakulong din ang Vice Presidente. Gustong pag-neck bracein din. Pero nung tinapos ko, mga kababayan, syempre, kanino papapanig yan? Doon sa tatay niya. Akala ko Marcoleta versus Marcoleta na. Akala ko yung isa may paninindigan na. No? Syempre, kakampihan pa din yan ang tatay niya. Tuloy! Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi. Parang gustong-gusto niya talaga, di ba? Na kasuhan din. Gusto nating mapanagot, kasuhan. Mga bossing, ang House of Representatives po, talagang hahabulin. Talagang gusto pong papanagutin ang Vice Presidente. Graft and corruption, etc. Sino ba pumiyok? Ako ba? Yung si Lassie, yung anak ni Marcoleta. Ulitin ko may pumiyok ba? Natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte. Sapagkat sa tingin ko, kung ang impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y idinispalto na pera? Di po. Talagang gustong papanagutin, gusto ipakulong sa umpisa mga kababayan. Kaya siguro baka mabatukan ni Marcoleta to. Ano ba yung pinagsasasabi mo doon sa umpisa pa lang? Ano bang pinagsasasabi mo? Ba't sa umpisa pa lang? Bakit umpisa pa lang parang gusto mo na ipakulong ang Vice Presidente? Hindi mo na dapat sinasabi yon, hindi mo na binabanggit dapat yon. We should seek other remedies like cases before the Ombudsman at ano pang mga korte. Pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Sandali. Yung sinabi ng Pangulo, kumbaga, opinion niya lang yun. No? Hindi pa din nakikialam ang Pangulo. It's either sagutin mo, it's either ano tawag doon? Sundin mo or hindi. Opinion lang yun ng Pangulo.
masusunod pa din ang House of Representatives. Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable Mark, Di palitan na lang natin, hari at reyna na lang ho ang meron tayo. No, para kapag ka sinabi ng Pangulo, rektahan na, yun ang susundin. No, para saan pa yung Congress? Para saan yung Senado? Kung ang opinion ng Pangulo ay kailangan masunod. Di ba? Uulitin ko, opinion lang ng Pangulo yun. Na wag nang ituloy. Pero ako ho naniniwala, mga bossing. Sasabihin nyo, "Uy Mark, nilalaglag mo si Pangulo." Hindi, pero naniniwala ho talaga ako, mga kababayan. May pitik ni Pangulong Bongbong Marcos yung impeachment na yan. Ho? No? Dahil ano po ang trabaho ng presidente? Ubusin po ang korupsyon. Panagutin po yung mga korap na mga leader. Di ba? Tapusin po ang korupsyon. Yan ang trabaho ng ating Pangulo, mga kababayan. Eto po, isa po sa kinakaharap ng ating bansa, korupsyon ho, mga bossing. Kayo, naniniwala kayo na may pitik si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa impeachment na yan? please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. Bago lang bang congressman to, yung anak ni medyo kinakabahan pa, may daga pa sa dibdib eh. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din. Ano naman? Pwede naman silang ma-impeach talaga. 'Di ba? Pagka nalaman na bias ang kanilang mga ginagawa, pwede naman talaga. Tulad ng Vice President. Hindi, isa ho talaga, mga kababayan, ang tumatak sa utak ko from the Supreme Court ho, mga bossing. Ito na naman. Kada maaalala ko, hindi ko mapigilan tumawa ho, mga boss no? Yung sinasabi nila na hindi daw po nabigyan ng pagkakataon na magsalita o magpaliwanag ang Vice Presidente. Hindi ko pinagtatawanan yung yung Supreme Court, mga kababayan ha. Sadya lang po talagang tumatak sa utak ko na yung sinabi nilang hindi pinagbigyan, hindi napagbigyan, hindi binigyan ng karapatan na magsalita o magpaliwanag ang Vice Presidente. Yun lang po talaga. Kaya po medyo natatawa ako, mga bossing. Simple Toki, shoutout sa iyo. Despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Hindi nga hinintay ng Senado yan di ba? Nagmadali nga Court through a press briefer reiterated that the decision is immediately executory. Yung desisyon ng Supreme Court, immediately executory. Paano naman yung nakasaad doon sa Konstitusyon ng Pilipinas? Di ba? Nakasaad doon sa Konstitusyon ng Pilipinas, pag 1/3 na ang nakasulat o nakapirma diyan sa impeachment complaint na yan, agad-agad nang maging impeachment court o maging litigation na si Sara Duterte. Paano naman yun? Yun ang binabaliwala ho ng Senado, mga kababayan. Ultimo, malalaking mga eskwelahan ho, hindi nila pinansin. Bakit to? Pag pinansin nila at may isang sumagot sa kanila, yari sila. Di ba?